Yung paglakbay kung saan pinanganak ang isang produkto ay napaka-importante para sa akin. Iba pa rin yung makita natin ang roots at ma-experience ang buhay sa paligid ng isang produkto. Kasama ito sa identity nun eh. Okay everybody, nandito po tayo sa Faridabad, di ba? Faridabad. Trust us, yun talaga pangalan niya. Kasama po natin yung mga ibang dealers ng Moto World, Moto Market. This time, dayo ulit tayo ng India para ma-check out natin ang isa sa pinakamalaking helmet manufacturers sa mundo na kayang gumawa ng up to 1 million helmets a month. SMK! Ang napakalaki ng lugar na ito. It's just huge! Unang punta ko sa India ay 10 years ago para tumugtog. Doon ko unang naranasan ang mga kalye ng India habang nakasakay sa isang auto. Ito yung pinaka-tricycle nila na actually nasa Pinas na via TVS and Bajaj. It's actually a two-stroke trike. Riding here is pretty crazy because everybody's honking every 2-3 seconds. See, very skilled riders here. Walang tapitikon, everybody can just squeeze in and out. There's no problem for this. Everybody's jaywalking, and but it's fine. I think it's I'm not dissing. It's the way they are, and they seem to get along with each other fine here with that thing, with that whole system. No helmet. That guy, like this guy, like these guys. Ganun din eh, parang Pinas. Kaya na-inlove na rin ako sa bansang ito dahil sa mga similarity sa atin. Sa mga taong gumitna, simula noong ako ay tumugtog noon, hanggang ngayon, nakailang balik na rin tayo sa India. Bilang rider na. At nakarating na tayo sa Himalayas, Goa, Jaipur, at Chennai. This time, bukod sa factory visit natin sa SMK sa Faridabad, magra-ride tayo simula ng New Delhi papuntang Agra para bisitahin ang Taj Mahal. Ang SMK Helmets ay produce ng kumpanya na gumagawa ng studs helmets, isa sa pinakamalaking helmet brand sa India. Nagsimula sila noong 70s, founded by Mr. Madhu Bhushan Khurana. Maliit lang ang operasyon nila noon. Nagsimula sila gumawa ng mga fiberglass helmets sa isang maliit na garahe. Ngayon, napakalaki na nila at nakakamangha ang na-achieve nila. And the tour began. So, sanay kayo sa makina, di ba? Marami na ako napakita mga manufacturing plants ng mga motorsiklo, mga apparels, mga jacket. Pero this time, I think this is gonna be the first time na magpapakita ko ng manufacturing mismo ng helmet. Napakalaki, napakaayos, napakalinis. Yung factory nila sa Faridabad ay nasa 70,000 square meters. Kung nakadalo ka ng Makinamoto Expo, imaginein mo, 7 ganun. Ganun siya kalaki. 7 Makinamoto Expo. Isang factory pa lang yan ha. Meron silang 4 na factory na ganyan. At may pang-5 pa silang kasalukuyang ginagawa. Solid. 2015 na-establish ang SMK Helmets para gumawa sila ng mas high-end na helmet. Yung initials ng SMK ay yung first letter ng pangalan ng founder at ng anak niyang si Siddhartha Madhu Khurana. Since yung mother company, yung pinagsimulan nito lahat, yung studs, syempre lahat ng mga technological advances, lahat ng na-discover nila sa helmet making, napasa din sa SMK. So, nakinabang ang SMK, definitely. They're all under one company. Nakakatawa ang pagprotekta ng gobyerno ng India sa sarili nilang mga negosyante at businesses. Kumbaga, hindi ka basta-basta makaka-import at makakapasok ng mga produkto doon. Dahil dyan, lahat ng aspeto ng makikita mo sa isang SMK helmet ay ginawa in-house. Lahat ng raw materials sourced out sa India mismo. Mula sa plastics na ginagamit sa injection molding, sa inner lining, yung pintura, yung visor, screws, graphics, as in lahat sila gumagawa. Pati yung mold na kahit na designed in Germany, gawa pa rin sa India. So they got several machines here to accommodate different molds para sa mga helmets nila. Kumbaga sa quality control, marami silang na nasa poder nila, nakokontrol nila, di ba? Hindi nila inaasa sa iba. So nakikita nila from start to finish kung paano yung buong stage, buong proseso ng paggawa ng helmet, nakabantay talaga SMK. Pero lahat yan walang saysay kung walang actual na tao na magche-check ng quality. Pati yung trabaho na nagche-check ng quality ay binabantayan ng ibang tao. Kumbaga yung checker ay may checker din. So they got standards, not okay, okay. Pag may mga sanding marks, para meron silang guide kung hanggang saan dapat kakinis yung kanilang mga helmets at sa kanilang mga finishing. Not okay, okay. Pino yung finish. Ito medyo balatsuha pa.
Oo, importante ang forma at looks ng isang helmet. Pero ang mas mahalaga doon ay kung kaya nga ba protektahan nito ang ulo mo. Nakakalungkot sabihin na maraming helmet sa madla na bumabagsak sa safety standards ng DOT, ISI, ECE, SNEL at SHARP. Ginagawa lang nila, sinasalpakan lang nila ng sticker at yun na yun. Bad trip, diba? Sa SMK, meron silang in-house testing equipment at meron din silang independent na company para i-check yung safety protocols nila para talagang sure na pumasa sila at walang bolahan. The suspense is killing us. What's the most stringent standard, the toughest that you need to pass? ECE is very tough. So what you notice from the wall upward from 2005 to 2006, helmets tend to get a little bigger in size due to all the impact requirements as well. So that passed? Yeah. Okay. What does the helmet look like after that? Well, theoretically, you don't see a lot on the helmet itself. It's still in great condition. However, after a blow like this, you should always change out your helmet. Correct. I see a little crack over there already. Sure. And that's So- good to spread out the And, impact. Exactly, and then you have the EPS that also spreads out the impact in To inside. save your head. And even it doesn't have this little crack, maybe it will still the EPS will have absorbed the power of the impact. Therefore, you can never use that again, even Okay. though you don't see it on the helmet outside. So itong mga gadget na to, ultraviolet radiation tester, meron tayong salt spray chamber, at meron din tayong moisture conditioning tester. So ito yung parang sinisimulate nila yung elements natin, ulan, kung nakatira ka by the beach, malapit ka sa dagat, and you know how salt water can corrode everything pretty much. And then ultraviolet radiation tester, yung araw. So more or less natetest nila gaano katagal maglalast yung helmet bago siya talaga mag-degrade, di ba? So itong gadget na to, tinetest na yung resistance ng visor against yung mga stone chips. Pag may bato na makakasalubong ka, ito yung gamit nila, yung bulitas. And it's hitting it there, bam! 300 kilometers per hour ang rated niya. And buhay na buhay siya. There's flights dense, but that's extreme cases eh. So pumasado siya sa test niya. Bukod doon, pati yung sarili nating DTI, pumunta sila sa India para manigurado na talagang pasado sila sa safety requirements. At hindi lang basta-basta nilagyan ng sticker yung helmet. Lahat na ginawa nila to assure you na tama yung gawa ng helmet nila. Done! Pagkatapos naman yan, ilagay sa kapote, lalagyan na niya dito sa box. Boom! Pagkatapos ng box, this gentleman will take care of the box and put it in even bigger boxes. Pagkatapos ng buong araw sa paglibot ng kanilang pabrika, naghapunan kami kasama ng anak ng founder ng SMK. Kinongratulate ko sila sa kanilang progress at nasa 70 countries na sila. Sabi niya, wala pa yan. Next step namin ay sumali sa MotoGP. Napawawa ko nung narinig ko yun. Hindi biro mag-sponsor ng karerista sa MotoGP at magpa-certify ng isang FIM-approved helmet. Napakagastos niyan. SMK means business. At sa mga darating na taon, i-expect natin sila na magfe-flex palalo. Kinabukasan, nag-ride kami ng mga 220 kilometers mula Faridabad papuntang Agra para mabisita ang isang wonder of the world, ang Taj Mahal. Medyo relax lang kami sa ride, puro highway, so hindi na namin inintindi yung pagdadrive sa kaliwang bahagi ng daan na nakakalito. Abang lang kami sa mga bakang nagka-counterflow sa shoulder at sa mga makukulit na pedestrian na tumatawid sa expressway. Bukod doon, okay naman yung ride namin. Sakay ko, isang Royal Enfield Interceptor 650. Pagdating sa Agra, naka-experience din kami ng cultural exhibit at naka-ride din kami ng mga elepante.
Solid yung biyahe namin na ito. Naalala ko yung magic ng India. Yung mga nakakabaliw na daan. It's 33 million gods. Mga gumagalang mga baka at unggoy kung saan-saan. At kung paano makapagtulak ang pag-ibig para gumawa ng isang Taj Mahal. Dito galing ang SMK. Eto sila. At excited ako makita silang lumaki at kumalat sa bansa natin. Namaste, SMK.